Okay, magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan. Tumodo na ang mga kalaban, ang mga maletagang, nagpatong-patong, nagtulong-tulong silang lahat to destroy BP Sara. Syempre, ang lahat ng mga naninira kay BP Sara, may ganansya yan. Alam na natin yun. Hindi mawawala yung paper bag, yung male-maleta dyan. Bawat hearing. O, di ba? Hindi lang naman gusto nila na ma-impeach si BP Sara. Gusto rin nila na masiraan habang naghihiring. So yung mga linyada nila, no, mga atake nila kay BP Sara, iba't iba eh. Meron silang kanya-kanyang atake, meron ding kanya-kanyang drama. Hindi niyo na po na yan. Parang hindi lang gusto nila ma-impeach. Gusto rin nilang masiraan sa publiko si BP Sara. At eto, ang mga bago nilang mga narrative, mga aligasyon. Una, yung Digamo Massacre, o di ba? Kinukonekta na si BP Sara. Baka sa susunod diyan, Duterte na ang nagpapatay kay Noynoy Aquino, patay tayo diyan. Ikalawa, may death threat kay PBBM. Siyempre, si BP Sara na naman ang pinagbibintangan dyan. Kaya sabi nung isang nagsisip-sip ngayon, protektahan daw si PBBM, no? Because meron daw itong sedition and grave threat. At ikatlo, may mental behavior si BP Sara. So, binabalik po ito ni bagong direktor ng NBI, si Matibag. Matagal ng issue to, di ba? Sasagutin natin yan mamaya. Ikaapat, death threat naman kay Madriaga. Siyempre, si BP Sara na naman ang pinagbibintangan dito. So, ang nakikita ko dito, doon sa pagkandak nila ng impeachment hearing, para bagang nanliligaw sila sa publiko. Ganon din siguro sa ibang mga congressman para umayon sa kanilang naratibo, sa kanilang mga aligasyon. Parang nililigawan nila yung publiko na kinukumbinsi nila na maniwala sa kanila. Pero alam naman natin, napaka-scripted, sobrang scripted yung kanilang mga dialogue, mga anong tawag doon sa pelikula. Yung mga ganon. Sobrang halatang halata po. Tapos, ibinabalik nila yung 500 security detailed ni BP Sara dahil nga samantalang si Lenny daw 30 lang ang security. So lumang issue, binabalik din po. Parang ano po ito, West Philippine Sea, South China Sea, mawawala tas babalik. Iintindihan nyo? Nililin lang, ginagago lang tayo. So ito namang singiwi, desperado na daw si BP Sara. Sa palagay ko, kayo ang desperado. Anyway, mamaya sasagutin natin dyan. At si Soto naman, uumpisahan daw agad. Once na ma-receive ng Senado ang impeachment complaint o articles of impeachment, uumpisahan daw agad ni Soto. Sige, magkaalaman na talaga. Umpisahan na yan. At dito po sa Supreme Court, nako, binasura po yung motion for reconsideration. Naalala nyo yon? So, tama daw si Chis Escudero dito at mali si Tuta Soto. Siyempre, hindi naman mahihiya yan. Hindi naman tatanggapin ni Soto na mali siya. Kaya talagang pangangatawanan niya po yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakilike po muna ang video ito. Pindot na po sa like and subscribe. Pwede nyo ring i-share at magkomento sa comment section. Okay, dito po sa una, yung Digamo Massacre, parang ibinibintang na kay BP Sara. Parang pinaghihinalaan o binibintang na si BP Sara ang mastermind. Ganon ba yun? Pero sasagutin po natin yan. Magbibigay po tayo ng reaction dito po sa asawa ni Digamo na si Congresswoman Janice Digamo. That the Vice President visited Mr. Teves
while he was in jail to harming Mr. Madriaga. At the same time, nung nangyari yun, ang pinuntahan niya ay si Arnie Teves po. The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder appear to share a common connection through attorney Ferdinand Tupacio, who is both the lawyer of Mr. Teves and a known ally of the VP. O, wala ba kayo nahalata? We also learned that the Vice President visited Mr. Teves while he was in jail. O, wala ba kayo napapansin? At first, there were different reports about that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Teves, according to SILG Rimulya. However, during a Justice Committee hearing, Congressman Shel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga. Ayun! Pero hindi niyo ba napapansin? Ayan, no? Kapansin-pansin naman, nagbabasa itong asawa ni Congresswoman Degamo. May binabasa siya sa cellphone niya. Ano po yan? Script. Gawa po yan ng abogado, ng mga maletagang. Gawa po yan ng abogado, ng mga kongresista. Kaya, sigurado po tayo na ito po ay scripted, no? Ngayon, ikaw ang asawa ng namatay na si governor ba yon? Governor Degamo. Ikaw yung asawa. Ikaw dapat ang mas nakakaalam kung sino yung mga kaaway, no, ng mister mo. At siyempre, talagang maikikwento sa iyo yan. Kung sino talaga yung pumatay dyan, parang meron ka ng hinala agad. Imposibleng wala kang alam. No? Ikaw ang unang dapat makaalam dahil ikaw yung asawa. Pero parang wala daw siyang alam kung sino talaga. So, maaring ano yan eh. Ito yung number 1 suspect, ito yung number 2 pag hindi yung number 1. Ganun yan eh, di ba? Ikaw ang asawa eh. Dapat alam mo kung sino yung mga posibleng pumatay sa asawa mo. Tuloy. A witness to this case. Madam Chair, if there is even a possibility that this is true, this is really very alarming. Until now, we have not heard any clear explanation from the VP. There was an interview that she was asked whether or not the visit indeed took place. And the answer was brushed aside, and I think what she said was hindi niya kilala si Madriaga but did not answer directly whether or not she went to visit Teves in jail together with his lawyer. As the second highest official of the country and someone who plans to run for the highest position, the public deserves a clear answer. Sinabi na nga paulit-ulit. Di ba? Sasagutin lahat yan. Yung piatos-piatos, sasagutin lahat sa Senado. Sinabi na po yan ni BP Sara at ng mga abogado ni BP Sara. And they are ready. Ready na sila. Sasagutin po lahat yan. Kita nyo, hindi raw sinasagot. Ibig sabihin, paninira po yan eh. Paninira. Ngayon, tuloy muna natin. Ganito po kasi yun. When my husband was murdered, kayang gawin ito ng isang politiko. At mas lalong kaya itong gawin ng walang katakot-takot kung ang backup ng isang taong may kilalang assassin ay isang taong nakapwesto sa ikalawang pinakamataas na posisyon ng ating government. Ikalawang pinakamataas na posisyon. Ano yun? Vice President. So, ibinibintang na kay BP Sara ang pagkamatay ni Degamo. Bakit? Sumabog si Madriaga eh. Nagkawindang-windang eh. So, napunta kay Degamo. Mayroon na pong statement si DILG John Vic Rimulya
no? Na ang pinuntahan ni BP Sara, kasama niya, abogado niya, ay si Tebes. Kinilinaw din yan ni John Vic Rimulya na hindi niya kinausap, dinalaw si Madriaga. Nilinaw na yan. Ngayon, binabago ito ni Director Matibag, NBI Director. Bakit niya binabago? Ha? Ang DILG, yun yung superior niya, under yan ng ang DILG mas mataas sa NBI. Boss niya yun eh. Boss niya si John Vic Rimulya. Pero parang parang binabasag niya yung statement ni John Vic. Bakit? Siyempre, ang nasa likod ni Matibag ay yung nasa likod ng impeachment na sabi ni BP Sara ay si Bongbong Marcos. Kaya malakas ang loob niya. Pero superior mo, babasagin mo yung statement. Kung wala kang backer na mastermind, hindi mo gagawin yun. Superior niya yun eh. Pero binabago niya yung statement ngayon ni John Vic Rimulya. Okay, tuloy. Government. We have also heard statements made publicly that included threats against other officials. Some may say these were said out of emotion, but for families like ours who have experienced real violence, we cannot take such statements lightly. We know that words, especially from powerful people, can have real consequences. That is why we are asking for clarity, truth, and accountability. In fairness to the Vice President, since she is not present today, maaari ko ba pong i-direct yung aking mga katanungan to the National Bureau of Investigation? You may proceed, Honorable Digam. Oh, yeah, script na. NBI Director, sir, may I know of the current status of the investigation regarding the reported jail visit po? Well, nag-imbestiga po kami dyan dun sa visit na yan, and we have established that on two occasions, Vice President Sara Duterte visited BJMP Camp Diwa, initially trying to visit Ramil Madriaga, but we were informed by Madriaga that ayaw niya humarap. Uwe. At the same time, nung nangyari yun, ang pinuntahan niya ay si Arnie Teves po. Uwe. Walang ganyan na statement si John Vic Rimulya na superior mo, mas mataas sa yun. So, binabago niya yung sinabi ni John Vic Rimulya. At paano mong patutunayan yun? Na gusto palang kausapin ni BP Sara si Madriaga, pero ayaw daw ni Madriaga. Paano mo patutunayan yung kwento mo na yan? O, diba? No. So, ito pong pagkamatay ni Digamo, tinakel na namin to dati ng mga DDS. Si Digamo talagang lumalaban yan sa mga illegal, sa mga krimen doon sa lugar niya. Mga illegal drugs, illegal gambling. Yun. Galit na galit yan sa illegal gambling, illegal drugs. Tapos si Tebes naman, nasasangkot din yan sa illegal gambling. So parang kay Atong Ang yan. Ha? Si Digamo galit sa illegal gambling, si Tebes nasasangkot sa illegal gambling. So nawala yung dalawa, no? Tapos tuloy-tuloy pa rin daw, sabi, ang mga illegal gambling diyan sa lugar na yon. Ibig sabihin, iba na yung nag-ooperate ng illegal gambling, iba na yung mga kumikita. Naintindihan nyo? Ganon din kay Atong Ang. Napakalaki ng kinikita ni Atong Ang eh. Kaya ayan, binugaw si Atong Ang. Hindi naman hinuhuli. Hindi po hinuhuli. Parang si Saldico. Hindi rin hinuhuli. Binugaw lang. Binubugaw lang. At ngayon, binubugaw nila si Martin Romualdez. Yan ang latest. Nagtatago na po si Martin Romualdez. So, nawala yung... hindi ko alam kung sangkot nga. Nasasangkot lang si Tebes sa sugalan. O illegal gambling. Si Atong Ang, alam natin, gambling talaga yung negosyo nila. Kita nyo, nawawala sila, pero tuloy-tuloy pa rin ang operation ngayon. O sino na yung kumikita? Pera. Pera po yan.
Oh. At ikalawa po, ito pong may death threat daw kay PBBM at syempre si VP Sara po ang pinagbibintangan dito. Ito po, marami ng abogado. Abogado na po yung mga nagtatakel nito, nagdi-discuss nito na ang palagi nating naririnig ay conditional threat. Ito po yung conditional threat. Parang ganito yan eh. Sige, saktan mo ko. Sige, sapukin mo ko. Pag sinapok mo ko, babariling kita. Parang ganun po yan eh. Pag sinapok ka talaga, doon ka pa lang mababaril. Kung hindi ka naman, kung hindi mo naman ako sasapukin, hindi ka mababaril. So, yun yung conditional threat. No? Iba yung direct threat. Direct threat. Yung conditional threat ni BP Sara, mangyayari lang yun kung napatay na siya, pinatay siya. Patay na siya. Saka lang mangyayari yung threat. So, sino pang ididemanda mo? Sino pang papanagutin mo? Yung patay na? Ididemanda mo pa rin kahit patay na? Doon pa lang mangyayari yung threat. That is conditional threat. Marami na pong lawyer ang nagsabi niyan. So, hindi yan papasok sa sedition at lalong-lalo na sa grave threat. Ito namang ikatlo, yung may mental behavior daw si BP Sara according to Matibag. Ito, binabalik na naman nila, no? Pero, ibalik na rin natin yung sagot ni BP Sara dyan. Baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Ang sagot po dito ni BP Sara ay simple lang. Okay. Magpapa-undergo siya ng psychiatrist psychological test. 'Di ba? Yan ang sagot niya. Psychological test, pati na rin hair follicle test. Dalawa. Pero hinamon niya si PBBM. Magpa-drug test o hair follicle test din si PBBM, sabay kami. Sabi niya sa akin, dalawa. Kay PBBM, isa lang. Hair follicle test lang, sabay kami. Ano sagot ni BBM? Wala. Ibalik mo yan. Ibalik natin yan kay Matibag. Itong mga mga may mental problem na propaganda, paninira. Ginawa na po nila ito kay Miriam Defensor. At may mga naniwala naman. Dahil si Miriam daw ay sobrang napakatalino. Kaya sa sobrang talino, nababaliw na raw. Medyo umepek po yun. Napaniwala po yung ibang mga hindi nag-iisip. Napaniwala po nila. Pero, ano na po yan, kumita na yan. Kaya hindi na po yan tatalab. Hindi na tumatalab kay BP Sara. So, ito po yung ikatlo, no? Tegamo, death threat kay PBBM, mental behavior. Ang ikaapat po, yung death threat daw kay Madriaga. So, ito ay pinaingay lang ni Chel Jokno dahil mayroon silang hiling na si Madriaga ay mapunta sa House of Representatives. Doon i-detene, no? Para para ma-coach nila sa script. Para ma-briefing nila kung ano mga sasabihin. Yun lang yun eh. Kaya pinalabas nila ay may threat. May threat. So dapat alisin natin doon. Yun lang yun eh. Pero ngayon, iba na ngayon yung script nila. Si BP Sara na ang gustong magpapatay kay Madriaga. Hindi na naman po tatalab yan. At papaano nyo patutunayan yan sa Senado? Unang-una, hindi naman kasama yan sa impeachment complaint. Hindi kasama po yan sa impeachment complaint. At mahihirapan po silang patunayan yan. Diyan pa magkakaletse-letse. Pag hinirap nila sa... Yun nga ang isa pang parang kinatatakot ko. Na baka pag
napunta na sa Senado yung impeachment. Baka itago na nila si Madriaga. Ha? Opo, postahan tayo. Sabihin lang nila, hindi namin papayagan palabasin sa kulungan si Madriaga or kung ano-ano pang mga dahilan. Maniwala, hindi pa dadaluhin yan si Madriaga dahil mabubuko sila. Mabubuking sila. At malalaman ng buong mundo na si Madriaga ay nagsisinungaling lang, ginamit lang na magsinungaling. Tanim witness ba? Ika nga. At sabi ko nga, doon po sa mga ginawa nila sa House Justice Committee, parang gusto lang nilang ligawan yung taong bayan, gusto nilang mapaniwala pag na-impeach na si BP Sara. Inimpeach po namin kasi ganito nga, ganyan. Nililigawan nila, hindi lang ang taong bayan, ang publiko, pati mga kasamahan niyan lang congressman, pati ang mga senador. Pero sabog-sabog po kanila yung kanilang script yung kanilang mga aligasyon. So hindi po tatalab din yung kanilang panliligaw. At ito nga, binabalik nga yung security detail issue kay BP Sara daw, 500 ang security, samantalang kay Lenny, 30 lang daw. Binabalik na naman po ni Matibag. No? Binabalik ni Matibag. Matagal ko na rin pong sinagot yan. At yung ibang mga vlogger, sinagot na rin po yan. Pero ito po, para mas malinawan po kayo. Ang security detail po ng Vice Presidente ng Pilipinas, ito po ay pinangangasiwaan at dinideploy ng Philippine National Police, PNP. Alright? Ang Vice President Security and Protection Group or BPSPG, ang pangunahing unit na nagbibigay ng direktang seguridad sa Vice Presidente. Ang nasabing unit ay nasa ilalim ng pamamahala ng PNP. So, ibig sabihin, itong BPSPG, sila yung unit na nagsasagawa ng security, pagbabantay kay BP Sara. Under sila ng PNP. So, hindi po yan kayang impluwensyahan at hindi si BP Sara ang nasusunod dyan. No? Lalong-lalo na, ang commander-in-chief nila ay kaaway ni BP Sara. Di ba binawasan pa nga si BP Sara ng security para para maging panira, para maging propaganda kay BP Sara. So, napakadami na po ang paninira na ginagawa nila ngayon. Mas dinadagdagan pa nila kasi hindi umiepekto Kaya ito, pati yung kay Degamo, ang pumatay na Duterte. 'Di ba? So, wala po ito. Hindi po tatalab to. Wala namang impluwensya, power si BP Sara para dyan sa security detail. Si Marcos pa rin ang masusunod dyan. Si Marcos pa rin. Ito namang singiwi, no? Desperado na daw si BP Sara. Ito sabi niya, desperado na si BP Sara, pero merong nagkomento. Simple lang yung komento. Kayo ang desperado. Totoo naman. Totoo naman. Unang-una, ikaw ay rebelde. Komunista. Siyempre, si BP Sara galit na galit sa komunista at sinabi niya, kailangan nang tapusin ang insurgency. Para naman may magawa daw ang mga sundalo. Pero yun mo, habol ng habol. Ilang dekada na. Habol ng habol ang sundalo. So kung wala ng insurgency, mayroon namang ibang magagawa ang sundalo. Nakita nyo? Nakita nyo yon? So, magiging mas productive sila sa ibang bagay kung wala ng insurgency. At isa pa, malaki rin ang gastos dyan.
at nalalagasan pa sila ng mga sundalo. At sayang yung mga bata, sayang yung mga buhay dahil sa mga ganito, sa mga tulad nito mga nagre-recruit. So, yan ang kinatatakot nila, kaya desperado silang ma-impeach si VP Sara. At pag na-impeach si VP Sara sa Senado, ang gagawin po kung ano yung magiging hatol. Kung impeach lang, matatanggal lang siya bilang Vice President. Pero meron pa pong isa na kailangan pong ipataw kay VP Sara, yung pagbabawalan na siya na kumandidato o makapagtrabaho sa gobyerno. Mayroon tawag na sa English, i-search nyo na lang. Alam nyo naman siguro yata yun. Ako nakalimutan ko eh. So, dalawa po ang parusa. Una, tanggal sa pwesto sa pagiging Vice President. Pangalawang parusa, bawal ka nang pumasok sa gobyerno. Ibig sabihin, bawal ng kumandidato. So, yun po. Kaya po, yun ang gusto nilang mangyari, impeachment. At dito naman kay Soto, uumpisahan daw agad ni Soto once na ma-receive ang articles of impeachment. Di umpisahan agad, mas maganda para magkaalaman na talaga kung ano ang mangyayari dyan sa impeachment. Pero meron pang mga pagbibintang si Trillanes. At siyempre, lahat nga sila tulong-tulong, patong-patong na eh. All out, parang pirate wheel. Pirate wheel. Talagang lahat ng missile, pinaano na nila, pinalipad na nila para atakihin si VP Sara. Ewan natin kung tatalab. Kung tumalab man yan, katiting lang, kaunti lang. Promise ko sa inyo yan. Ito naman yung panibagong pagbibintang, panlilin lang ni Trillanes. Mga private jet. Mga private jet at helicopter ni Pastor Kibuloy. Si dating Pangulong Duterte umano ang totoong may-ari ayon kay dating Senador Trillanes. si dating Pangulong Duterte, ang dami na pong video, picture, na tuwing siya ay babiyahe papuntang Davao, sinasakyan niya PAL, Cebu Pacific, diba? Nag-i-economy lang. Ang dami na pong picture, diba? Mga video, nagpapapicture yung mga babae sa eroplano, ng tawag doon, stewardess, yung mga pasahero, napakadami na po. Kung ikaw ay mayroong mga private jet at helicopter, bakit? Para ka naman tanga nun? Ang tanga mo naman. Ang dami mo palang private jet, helicopter. Sakay ka ng sakay sa Cebu Pacific. Sa economy ka pa pumpesto. King ina to si Trillanes. Hindi ba para ka abno nun? Dahil mong helicopter, mga. Dahil mong helicopter, ang dami mong private jet. Di ba nung nahuli siya, galing sila ng Hong Kong, nag-rally. Nung hinuli siya, dinala siya sa The Hague. Saan siya na inabangan? Di ba sa NAIA? Di ba? Doon sa daanan ng pasahero. Kung may private jet ka, dapat private jet sinakyan mo. Papuntang Hong Kong. Wala tayong makitang ebidensya na mayroon talaga siyang private jet. Para ka naman tanga nun, di ba? Ang dami mo palang eroplano, helicopter, sakay ng economy. So, talagang lahat na ginagawa para siraan si VP Sara. At may nakapansin, dito po habang ginaganap yung impeachment hearing, ito po, new COA Commissioner, new NBI Director, new AMLAC Executive Director,
Is it just a coincidence? Sound fishy, no? Bago po yung COA commissioner. Alam mo ginawa? Na-plug si VP Sara ng 300 million yata, 400 million. Na anong tawag dito? Yung dating issue, no? Nagkaroon uli siya, na-plug uli siya. Nakalimutan ko. Dahil nga bago na yung COA commissioner. At bago na rin ito pong NBI director si Matibag, bago lang din po ito. At ayan, aktibong-aktibong siraan si VP Sara. Ganon din po yung AMLAC executive, yung mukhang baboy, mataba. Ha? Siya yung nag-expose, nag-disclose ng bank transaction ni VP Sara at ni Man Scarpio. Kaya eto, nakademanda po ito si baboy. Ha? Puro bago po ito. Kaya nakikita nyo yung partisipasyon sa impeachment. So, tinalaga po yan para dyan sa impeachment. O. Kaya, nasabi ni VP Sara na ang nasa likod ng impeachment na to ay si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, si Lisa Marcos. Sila po. Sila talaga. Yan, hindi coincidence yan. Talagang tinalaga yan dyan. Sinadlak yan dyan para sa impeachment. At meron din sinabi si Harry Roque, no? Ang gusto lang naman ng mga congressmen ay kahit hindi nila ma-impeach si VP Inday Sara Duterte, siguro pagdating sa Senado hindi ma-impeach. Pero sa Kongreso, maaring ma-impeach nila eh. Pero ulitin natin, no? Ang gusto lang naman ng mga congressmen ay kahit hindi nila ma-impeach si VP Sara, ay masiraan lang siya. Yun talaga, kitang-kita natin yung paninira kay VP Sara. At wait lang, no? Ito pa isa. Etong si Paulo Ortega. Ayan nga, kailangan pong tignan maigi ang seguridad ng ating Pangulo. We have to protect President Bongbong Marcos. So, kailangan mong magsalita ng ganyan. Patama din kay VP Sara. Siyempre, iisipin ng mga tao, nako, baka totoo nga na may threat si Bongbong Marcos. O, meron nga, pero conditional threat. Conditional threat. Patay muna si VP bago mangyari na yan threat na yan. At yan nga, ano? Yung mental behavior. At, teka ha, idadagdag ko na rin ako, wag na muna to sa ibang vlog na to. At eto po yung sinabi po ni Congressman Pulong Duterte, importante po ito. Dapat kanina pa natin tinalakay pala to. Ang dami kasi, no? Dapat inuna natin ito. Ito, pondo ng mga distrito ginagamit umanong panakot sa impeachment ayon kay Pulong Duterte. April 29, kahapon pa po ito. Itong isyong ito eh, no? So, meron kasing mga for later release, FLR, ang ibang mga congressman, no? So, itong kampo o mga staff ni Sandro Marcos ay nagtatawag na raw sa mga anong tawag doon? Mayroong official staff ba 'yon? Yung mga staff ng ng mga politiko, yung pinaka-head ng staff nila, anong tawag doon? Nakalimutan ko. O baka basta yung mga staff ni sa Sandro Marcos, tinatawagan yung mga staff ng mga congressman or yung mismong congressman na sinisigurado o inaalam kung pipirma. At syempre, sinisigurado pipirma ka ba talaga? Dahil ito yung offer, no? I-release na yung FLR. So, ginawang blackmail yung proyekto ng distrito. Wala talagang ano to. Itong gobyerno ni Marcos, wala talagang balak na paunlarin ang bansa. Yung mga project, hinuhold para sa
pampolitika. Nakita nyo? So, hinold yung project para bilang pang-blackmail, at kung ikaw ay maletagang, mukha kang pera, kasi pag may project, doon nagkakaroon ng korupsyon. 'Di ba? 25% po 'yan ang kickback diyan. Pero alam natin 20% lang napupunta kay congressman. Yung 5% doon pa rin sa doon nga. Doon sa mastermind. Akalain nyo yun. Hindi pwede, ikaw lang kita. Ako dapat kita din. 5% sa akin. Doon pa lang no, ang daming 5% yan, ang daming congressman na maletagang Oh, 'di ba? Kanino ba nanggaling yan? Hindi po sa akin. Doon sa mag-asawang Diskaya. Sinabi po yan Sinabi po 20% lang. Siguro yung iba 25% buo. Parang sila na yung bahala na magbigay kay mastermind. Pero yung binibigay ni Diskaya, 20% lang. Yung 5% either kay Romualdez or kay mastermind. So, ito po yung ginagawa nila. Meron pa pong isa. Ito pong pagdagdag daw ng MOOE. Oh, may pangako po sa mga pipirma. Ito, may dagdag na 300,000 kada buwan yung opisina ni congressman na pipirma. Kasi ang MOOE nila ay 1.2 million. Sabi, pampasweldo raw ito sa mga tauhan at kung ano-ano pang mga expenses sa opisina, mga gastusin. So ayan, 1.2 million. Kung ikaw ay pipirma, madadagdagan ka ng 300,000 kada buwan. So magiging 1.5 million na ang alokasyon kada buwan sa iyong MOOE. Ayun ang pangako sa mga pipirma. So ano pa rin? May suhol pa rin, may bayad pa rin. Plus, yung mga pipirma daw na may FLR, dadagdagan pa raw yon ng proyekto. Bukod sa i-release na yung for later release, bukod sa i-release na, dadagdagan pa raw. So, hanap pa tayo po ng ibang mababalita. Ito, tapos na to. Wait lang At ito nga yung sa yung sa Supreme Court, nagdesisyon na ang Supreme Court na wait lang. English kasi ito. Sige, basahin natin While the Constitution requires the House of Representatives to act within a certain number of session days on an impeachment complaint, it does not specify a fixed time frame for the Senate to start an impeachment trial. Ito po yung forthwith. It simply provides that the trial shall forthwith proceed, leaving the timing to the Senate discretion. The term forthwith in Article 11, Section 3 and 4 of the Constitution means with a reasonable time. Hindi daw po yung forthwith ay kailangan agad. With a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. This allows the Senate to make the necessary preparation. Kita nyo? To convene as an impeachment court. So, hindi agad yung forthwith. Sabi, kailangan daw agad na pag ipasa na sa Senate, kaagad daw umpisahan. So, ewan natin kung ano mangyayari dito kay Soto sa Senado pag na-impeach na si VP Sara sa Kongreso. Abangan lang natin.
At ito nga ang naging desisyon. Nagkaroon na ng probable cause, 53 ang boto, yes. Walang abstain, walang vote na no. So 53 unanimous. Ibig sabihin, itong 53 na to kailangan sa botohan sa plenary, magaganap yata yan May 4. Kailangan pa nila ng another 53 dahil 106 votes ang kailangan. Meron na silang kalahati, 53 votes. Kasi itong mga bumoto sa probable cause, boboto rin ito sa plenary to impeach VP Sara. Kaya 53 na lang ang kailangan nila. Madali-dali na nilang makukuha yan. Dahil mas marami pa rin ang mga mukhang pera. No? Talagang pera-pera yan. May pipirma dyan. Basta may pera. Kasi, putya, sasabi siguro na isang congressman, ano, kayo lang makikinabang? Paano ako? Wala ka man lang offer. Wala man lang ano. Hindi po pwede yung ganun eh. Kailangan meron talaga eh. May bigay talaga eh. Pero maliit lang ngayon. Nakaraan 150 million. Pero kung malaki naman ang project mo, yung for later release at dadagdagan pa raw, ingat na lang sa pagbubudol. Dahil nabudol na kayo nakaraan taon. Maraming hindi nabigyan. Pumirma hindi nabigyan. Nabudol eh. Nabudol po talaga. Ewan ko kung pipirma pa ulit sila. Gusto pa yata makadalawang budol. Kayo na bahala. Malalaki na kayo. Kayo na magdesisyon sa sarili nyo. At hanap pa tayo ng ibang topic. Ito matindi. Matindi talaga tinutrililing. Taong bayan ang pumipilit sa akin magpresidente. King inan to. Pero as of now, ang focus ko is yung impeachment kay BP. Pag nagtagumpay tayo, I will consider it. Hayop na tao to. Hindi kaya ano to? Malapit na mabaliw? Ano pinagsasabi? Hindi ka nga nanalo sa Caloocan. Hayop na po. Antindi ng taon to. Siguro baliw na. May diferensya na siguro sa utak nito. Diba? In-interview siya ni Corina. Sabi ni Corina, ang tawag sa'yo, trililing. Nagagalit ka ba doon? Sabi ni Corina eh. Ang tawag sa'yo, trililing. Nagagalit ka ba? Sabi ni Trillanes, hindi. Hindi do. Kaya pala dinimanda mo si Banat Bay. Ang tawag ni Banat Bay sa'yo, trililing, kaya mo dinimanda. Sabihin mo, hindi. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye!